Magandang araw po sa ating mga kababayan at nandito tayo sa may bahagi ng Manila Bay Dolomite Beach kung saan ay nagkakaroon ng clean up drive. Ito yung ayaw ipakita ng mga mainstream media sa ating mga kababayang Pilipino kung gaano kaganda ang naging proyekto ni dating Pangulong Duterte. Yung dating basurahan mga kababayan ay ganito na. Yung dating tambakan ng basura at mga samot-saring mga patay na hayop, nagiging tambakan ho ito. Ngayon, eto na ho ang itsura. Napakaganda ng pasyalan. Ito yung hindi maunawaan ng ilang mga kritiko ni dating Pangulong Duterte na talagang napakaganda, no, ng proyekto ni Pangulong Duterte, no? Dahil ang gusto lang nilang mangyari ang kasiraan ng mga Duterte dahil dito ho sila magkakaroon ng pagkakataon upang bumango ang kanilang pangalan. So tingnan nyo naman mga kababayan, yung dating sobrang itim na tubig dito sa may bahagi ng Manila Bay, kita nyo, malinaw. Hindi naman siya totaling napakalinaw, pero at saka hindi siya safe pa na langoyan dahil nga medyo may kataasan pa yung coliform level na kung saan ay posibleng magkasakit ho yung ating mga kababayang Pilipino once na makainom sila ng tubig dito. At kaya naman pinagbabawalan pang lumangoy yung ating mga kababayang Pilipino. Pero yung iba talagang hindi ho makapagpigil, nagtatampisaw, yung iba talaga pinapagalitan pa kasi para lang sa kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na pagka nagkaroon ng skin allergy, baka hindi nila kayanin yung coliform level dito sa dagat. Kaya pinagbawalan mga kababayan. Pero tingnan nyo naman yung itsura, kumpara ng itsura dati na tambakan ito ng basura. Ganyan siya kaganda. Ito ho ang ayaw ipakita ng mainstream media dahil mapapahiya sila doon sa kanilang mga paninira kay Pangulong Duterte. Ngayon, ang focus ho nila ay impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte nang sa gayon ay talagang tuluyang masira ang mga Duterte. Pero bigo na naman sila mga kababayan dahil ang script ni Ramil Madriaga ay bigo na naman, bigong ma-deliver ng maayos ni Ramil Madriaga. Ang nangyari, ayon, na-booking ang picture, na-booking, may mga nagsiwalat na hindi naman pala kay Ramil Madriaga. At ang ibang mga birthday greetings ay talagang maraming mga nag-post mga kababayan. Meron din pala sila mga birthday greetings katulad ng kay Ramil Madriaga. Ayon, booking. At hindi natin alam, baka bigla na lamang susuko itong si Ramil Madriaga dahil wala na siyang pagkakataon para tumakas o maging malaya sa kulungan. Kasi posible mga kababayan, si Ramil Madriaga, ito yung paraan niya para makalabas sa kulungan dahil habang buhay ang parusang ang iginawad sa kanya dahil dun sa pagkakasangkot sa kidnapping mga kababayan. So balik tayo dito sa bahagi ng Manila Bay. Wow, eto no, napakaganda talaga niya. Napakagandang pasyalan nito umaga, hapon. Pag bandang tanghali, walang ganong namamasyal mga kababayan dahil nga talagang sobrang init. Wala siyang gaanong mapagtambayan pa. Sa puno, siguro sa labas nitong Dolomite Beach. Pero medyo may kainitan. Pero yung ibang mga foreigner, mga kababayan, kahit tanghalin tapat ay tumatambay ho dito para magpainit. Alam naman ho natin sa ibang bansa ay nagkakaroon ng sunbathing. Yun ang ginagawa ng mga foreigner. Di ba? Wow. Sino mag-aakala mga kababayan na ganito ang mangyayari sa bahagi ng Manila Bay? Yung dating tambakan ng basura na sinasabi nila napaka-imposibleng mangyari at gawin at pagandahin ay nagawa ni Pangulong Duterte. Ang dami pang mga tumutol dito pero talagang pinursigi ni Pangulong Duterte na malinis sa pamamagitan at aksyon din ni dating Secretary Simato. Naging posible yung sinasabing imposible dahil ilang dekada, ilang presidente na ang lumipas ay si Pangulong Duterte lang talaga ang may dedikasyon na linisin
ang bahagi ng Manila Bay. So hindi lamang ho ito, marami pang lugar dito sa Maynila katulad na lamang ng Pasig River, pagsasayos ng Pasig River, pagsasayos ng Baseco, diyan sa may Baseco, may beach din diyan mga kababayan. Di ba? Grabe ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yan ho ang ayaw malaman ng mga kalaban ng mga Duterte, lalo-lalo na si BP Sara. Ayaw nila malaman ng publiko na napakaganda ng nagawa ng Duterte. Sinisiraan nila si BP Sara nang sa gayon ay manatili sila sa pwesto at hindi ho sila makulong. Dahil nga mga kababayan, once na umupo si BP Sara Duterte, ay posibleng makulong itong mga buwayang nagkamal ng mga mali-malitang pera. Pera na pinaghirapan ng ating mga kababayan Pilipino, pinag-ipunan, yung sa tax, tapos ang gagawin is nanakawin lang ng mga buwaya. Di ba? Mabuti pa si Pangulong Duterte kahit papaano ito. Di ba? Dito lamang yan sa Maynila. Yung iba pa, mga infrastructure project katulad na lamang Skyway, yung mga tulay diyan sa bahagi ng Binondo, sa bahagi ng Mandaluyong at Taguig, sa bahagi ng Mandaluyong at part ng Pasig, mga kababayan. Meron pa sa Mindanao. Yan ang hindi ho nila gustong malaman ng taong bayan, kasi para sa kanila, lalong-lalo na yung mga naninira kay Pangulong Duterte, gusto lang malaman nila na ang mga Duterte ay walang nagawa sa bansang Pilipinas. Di ba? Yun ang gusto ho nilang malaman, na walang nagawa ang Duterte sa bansang Pilipinas. So ayan, at taong bayan na po ang nagpapakita ng mga proyekto ng mga Duterte. So hindi yung Duterte nagpapakita ng mga proyekto, kundi ang taong bayan. So ito makikita natin, ito yung trash collector ng DENR, mga kababayan. So promote din po natin ang ating DENR, mga kababayan. Ito yung nangangalaga sa kalikasan. Di ba? Ayan Manila Bay, Manila Bay Rehabilitation Program. Yan, napakaganda pala nitong pangtanggal ho nila ng basura dito sa bahagi ng Manila Bay. Wow. Di ba? Ito ang ayaw ipakita ho ng administrasyon ni Bongbong Marcos, na napakaganda ng proyekto ni Pangulong Duterte. Wow. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Comment down below. Ayan. Grabe. Di ba? Enjoy ho sila, mga kababayan. Enjoy sila sa picture at yung ating mga kababayan. Libre ho kayo pumunta dito Monday to Wednesday and Friday to Sunday. Dahil Huwebes, Thursday ay nagkakaroon ng clean up, o kumbaga nagkakaroon ng maintenance. So nagtatanggal yung mga basura. Yung iba kasi binabaon yung basura.